Hi guys, welcome to this channel. This reading is for fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Wow, you are strong, fire sign. Oh, may inner strength ka at hindi ka na nag-overthink, hindi ka na naka-experience ng anxiety, kumbaga na-relax na din yung isipan mo niyan pagkaganyan. Para bang natigil yung atake sa isipan mo or hindi na naa-atake yung isipan mo. Oh. Ito ang dahilan kung bakit natigil na or hindi na naa-atake yung isipan mo, no? Kasi may collaboration kang gagawin, may buuin kang gagawin, may gagawin kang collaboration, teamwork, o kaya ay may nagtulungan para tulungan ka. Pwede din meron, pwede din ganun, fire sign, no? And there. Merong nagtulungan sa Doors collaboration, may nagtulungan to na para hindi na mapadelay o hindi na magkaroon ng delay sa mga magaganap sa buhay mo, sa mga mangyayari sa buhay mo, sa mga goals mo, o sa ambition mo, or kung ano man yung pinapadelay nila na yan. Kadalasan na nagkikreate ng delays, alam nyo kung ano? Followers ni Satanas. Ano pa ba? Of course, si Satanas. Number 1 yan. Yan ang mag-create ng mga blocks, delays, di ba? Ito ang nagkaroon ng collaboration para mawala ng delays. Tulungan na ano sila ay active, free, na mag-take ng action, ganyan, na ano sila parang excited and malaya and very positive, optimistic kasi dominant yung yellow. Passionate na umpisang gawin yung tulungan ka. Yan, nagkaroon ng collaboration sa kanila para tulungan ka. Hindi yan sila tao. Hindi yan sila tao. Hindi din yan sila, of course, hindi yan sila evil forces, okay? Pag mga ganyan. Wait lang. That's why you are strong right now. Next na mangyari sa'yo, fire sign. Meron kang gagawin, siguro may susuyuin ka, o may hihilingin, pwede din kasi may hihilingin ka, susuyuin, or meron kang offer, o mag-reach out sa iyong person, or else ay meron kang kontakin, kahit hindi mo person, no? Or person man, basta meron kang gagawin na pag-reach out, pag-offer, or pag-suyo, or yun ang mga nasabi ko kanina. Walin man dun. Pwede ding prayer. Kasi parang parang siyempre parang ano kay nag-reach out sa God, diba? Yung prayer, ganun.
fire sign. Next na darating sa'yo, fire sign, Queen of Swords. So, possible this is a person. No? Yung Queen of Swords. Si Queen of Swords, may self-love, may boundary, nagsiset ng boundary. Kaso lang parang cold or unemotional. O, kasi may self-love siya. Intellectual. Mag-isip, kumbaga nagsiset kasi siya ng boundary, hindi siya mahina, hindi siya weak, hindi siya madala ng emosyon niya pag ganyan. Tough. May gagawin siya sa iyo, fire sign, para hindi magtagumpay, na para hindi ka ma-destroy, para ma-separate sa iyo, o para hindi ma-unite sa iyo ba, no? Hindi mabigay sa iyo ang kung ano man yung binibigay sa iyo, siguro like sumpa, negativity, o sakit, para hindi ka ma-destroy, para yung mga pwedeng mga pan-destroy sa'yo, hindi ma-unite sa'yo, may ibibigay sa'yo ng mga, alam niyo na, mga deceit, sakit, sumpa, atake. Sa mundong to, ang daming klase ng atake. Merong galing sa tao, merong galing sa mga elemento, merong galing sa mga fallen angel, merong mga galing sa iba-ibang nilalang dito sa mundo. No? Yung elemento na yun, mayroon ka mga deceitful yan based on my experience. Number 1 yan naman yan. Para hindi ka ma-destroy nila. Yan. Para hindi magtagumpay ang mga gustong i-destroy ka. Para hindi sila magtagumpay na ma-destroy ka nila. Si Queen of Swords ang darating sa'yo. Para hindi ka magtagumpay. So, enemy yan si Queen of Swords na yan, no? Bitter. Bitter zero sa happiness mo. Gusto kanyang kontrolin. Gusto kanyang hadlangan. Siguro inggit, tira, iyan. Mga follower ni Satanas yan. Kaya ganyan. Para hindi ka magtagumpay. Siguro sa mga plano mo, sa goals mo, sa gagawin mong pag-reach out, kung meron kang gagawin, o kaya yung gagawin mong pagsuyo, meron kang susuyuin, o kaya yung mga plano mo sa buhay, or kung may hihilingin ka, pwedeng gano'n, no? Ikaw nakakalam yan. Malaman mo kung ano yung gagawin mo na. Mari gusto mag-reach out ka, gano'n. O may susuyuin ka, o may pursue ka, may offer ka, yan. Gusto niya hindi ka magtagumpay, kaya hadlangan ka niya. Ito ang gusto ni Queen of Swords. Yung hindi ka maging masaya, hindi maging fulfilled ang buhay mo. Yung maging emotional ka sa kanya. Gusto niya sa kanya ka maging emotional. Yung hindi mo makatuloy, yung hindi maging masaya ang buhay mo. Kasi alam niya hindi maging masaya ang buhay mo sa kanya. Yung hindi ka maging contented sa buhay. Kasi pag sa kanya ka, hindi ka mamuhay ng contented. Di ba? Yung hindi mangyari yung wish fulfillment mo, yung wish mong buhay. O siguro yung person na gusto mong makasama, mapangasawa, yung hindi kayo magkatuluyan kasi ang gusto niya angkinin ka. Ang gusto niya ay kayong dalawa ang magkatuluyan. Yung gusto niya kayong dalawa ang mag-umpisa ng relationship.
Kayo daw mag-umpisa ng new love, new relationship. Yan ang gusto niya. Kaya gusto ko niyang pigilan, ang gusto niya hindi ka magtagumpay sa kung ano yung gusto mong i-pursue, kung ano yung gusto mong buhay, kung ano yung wish fulfillment para sa'yo, kung ano yung wish mong buhay, kung ano talaga yung gusto mong buhay na magpasaya sa'yo. Pilitin ka niya sa gusto niya. Dahil lang nagustuhan ka niya, gusto niya, kaya darating to, gagawa yan ng diset, no? Para maging emotional ka daw sa kanya, maging caring, maging loving ka sa kanya, para naman daw, kayong dalawa ang mag-umpisa ng relationship. Kayo daw ang magkatuluyan. No? Bilitin kanya sa will niya, parang tanggalan niya ng free will, na kung ano yung magpasaya sa'yo, kung ano yung wish fulfillment mo, hindi yun ang mangyari sa'yo, kundi yung gusto niya, no? Na magkaroon kayo ng relationship at ma-in love ka daw sa kanya. Ito ang next na mangyari. Madami ito. Hindi ka na matitingga, fire sign. Hindi ka na mapatingga. Hindi ka na, ibig sabihin, hindi ka makontrol yan, no? Hindi ka na matitingga. Hindi ka na yan mapatingga. Yung wala kang gagawing action, movement, or yung mapigilan ka na gawin mo kung ano man yung gusto mong gawin, o may susuyuin ka, o mayroon kang gawing pag-reach out, or prayer, or kung ano man to na may sino yung kontakin mo para ma-achieve mo yung goal mo, ambition mo, hindi ka na yan mapigilan. Gustong pumigil sa iyo na yan, si Queen of Swords. Tingnan natin kung ano yan si Queen of Swords. Yan. Fake Empress yan. Peke yan. Huwad. Mapagkunwari. No? Yan si Queen of Swords na mapagkunwari. So, ibig sabihin, nagpe-pretend to. Ganyan talaga ang makampo ng kadaliman. Kadalasan, nagkukunwari. Nagpe-pretend yan. At napakamapang manipula ng mayan. Full of lies ang kanilang mga sinasabi. Kasinungalingan. Yan. Kung ano yung pinapakita niya sa'yo, hindi yan. Kung kilala mo man yan, o hindi mo kilala kung ano nakikita sa kanya ng mga tao, intentional na nagkukunwari siya, nagpe-pretend siya, hindi yan ang tunay na siya. Kunwari, nagkukunwari siya mabait, na parang napakaamong tupa, yung pala, kay demonyo siya. Kita niyo ginagawa niya? Nakontrol siya sa'yo. At fulfilled yung buhay yan ngayon ni Queen of Swords na yan. Nine of Cups. Na makuha niya, manakaw niya, magawa niya ng deceit. Na makapag-umpisa siya. So, yan. Pag-umpisa na naman siya daw ng ng deceit, na may mapastagnant na naman daw siya. So, nag-wish-wish ito. Kumbaga, natupad yung kanyang kahilingan. Ewan ko saan ba humiling yan. Sa Diablo siya humiling. Siyempre, kapalit kaluluwa niyan. May fairness, kabilang buhay. Sino ba naman matino ang hiling ka sa Diablo man? Na magbinta ka ng kaluluwa mo at Nabinta ka ng kaluluwa yung sa Diablo. Kaya nakakahiling sa Diablo, kaya binibigay ng Diablo yung kahilingan niya. Tinutupad ng Diablo ang kanyang kahilingan. So, pag stagnant ka, yan ay kahilingan niya sa Diablo na ginagawa ng paraan ng Diablo para mapastagnan ka, kaya para matupad ang kahilingan nito. Ni Queen of Swords na yan, sa Diablo, kasi ang kapalit yan, kaluluwa niya. Actually, nagbinta na yun ang kaluluwa niya, kaya yung makahilingan niya, binibigay ng Diablo, kasi nakuha na ng Diablo ang kanyang kaluluwa.
Ganon talaga pag nabinta ng kaluluwa, nakuha na yun ng Diablo kaluluwa niyan. Ano pa ba? Automatic, ganon talaga yun. Ba't kasi binta niya yung kaluluwa niya, no? Dahil sa pagkagahaman niya. Dahil sa pagka-greedy niya. Remember, ang greedy hindi makapasok sa area ng Diyos. Di ba sabi ni Jesus Christ yan? Pero kung may mga greedy na willing magbago, magbago na kayo, no? Pero yung nagbinta ng kaluluwa sa Diablo, nagsanla ng kaluluwa sa Diablo, wala nang ano yun, wala nang alibyo, kumbaga sa ano pa, wala nang alibyo yun. At bininta nila at sinanla nila kaluluwa nila, kapalit ng mga kahilingan nila sa Diablo eh. So yan, sa fallen angels, sa evil entities, ano magawa natin? At decision nila yan, na ibinta, isanla kaluluwa nila dyan sa mga evil entities, kapalit lang ng mga ano yung pagkagahaman nila, pagkasakim nila. O dahil na inggit, o kung ano pa reason nila. Kadalasan dahil sa fame, gusto nila ng fame, wealth, money, kaya ganun ang ginagawa nila. Sino kawawa sa huli? Kaluluwa nila. Yun ang kawawa sa huli. Death. Na magkaroon ng new beginning, no? Panibagong deceit na naman to, no? Para magawa niya ng deceit, no? Deceit, this is deceit, para mastagnan ka, mapatingga ka. Kaya kung maobserbahan mo na natingga ka, hindi mo nagagawa yung mga gusto mong gawin, yung hindi ka nakapamuhay ng wish fulfillment ng gusto mong buhay, o hindi mo nakakasama yung person talaga na gusto mo talaga, na hindi ka naman ginagayuma, gano'n. Na gusto mo talaga siya, meron kang person na gusto mong buhay, o gusto mo abutin na goal, yan na yun. So, makarelate dito sa reading na to. Tinutupad ng Diablo ang kahilingan ng ano na yan. Queen of Swords na yan. Yan ang ginagawa niya. Humihiling. Humiling yan sa Diablo. Diba? Parang nag-wish siya, humiling siya doon. Kasi nga, alam niya na, binintay niya kaluluwa niya. Pero, akala niya siguro porket binintay niya kaluluwa sa Diablo, pagmamayari niya yung mundo kasi binibigay ng Diablo yung kilingan niya. Kontrolin niya yung mga gusto niyang kontrolin. Makuha niya yung gusto niyang makuha. Ganun yung nasa isip niyan. Hindi niya naisip na ang Diablo ay creation lang din ng God, at hindi ito sa Diablo yung mundong to. Tinapon lang dito ang mga Diablo, ang mga fallen angels. Tinapon lang yan sila dito sa mundo, sa earth. Dahil sila ay sakim. Sila ay inggitero. Walang lugar sa langit ang mga inggitero at mga sakim. Ganon din sa bagong karya ng Diyos. Ito, pag binago itong mundong to, walang lugar dito ang mga sakim at mga inggitero, mga evil. Kaya hindi man papasukin ng Diyos yan. Diba? Nasabi ng Diyos, di makapasok sa riyan yung mga greedy. At ano pa? Sa inyo sa Bible. Dahil sa pagka-ambisyosa niyong wala sa lugar, ano ba yung term dyan? Tama ba yung ano? Parang mas, ano pa yun, mas light yung ambisyosa na wala sa lugar. Ambisyosa na, ano yan eh, ambisyosa na demonyo. Ay nagbinta ng kaluluwa niya. Kala siguro lahat ng kahilingan niya mag-grant ng Diablo. Hindi niya naisip, ang Diablo ay creation lang din ng God. At hindi itong mundo na to, hindi pagmamayari ng Diablo, ng fallen angels ang mundo na to.
Pagmamayari ito ng God. Sa huli, ang followers ni Satanas, mga beast, false prophets, at si Satanas mismo, ang Diablo, ay ikakast at i-chain silang lahat doon sa lake of fire naman sulfur. Yan ang mangyari sa kanya. Yung follower ni Satanas yan, number 1. Nagbenta pa ng kaluluwa niya. Ano pa ba ang mangyari sa kanya? Hindi, yun ang ending niya. Sa pagkagahaman niya, may impyerno siya. Mat-chain lang siya doon sa impyerno. Cold, unemotional, inggitera. Hindi na yan makapamarusa. Hindi ka na yan mapatingga. Hindi na yan makapamarusa. Di ba? Dahil hindi na din makapanugod yung mga attacks niya. Let's see. Kasi hindi na nga ma-unite yan sa'yo eh. Yung mga atake niya, hindi na kasi makapang-atake yung mga attacks niya sa'yo. Hindi ka na rin maparusahan. Siguro kung hindi ka niya mapasunod sa will niya, pinaparusahan ka niya, no? Obserbahan mo. Pag hindi ka sumusunod sa will niya, utos niya, gamit man yung mga orasyon niya, manipulation, pinaparusahan ka siguro niya. Magkukulam yan eh. O kaya ano ba tawag dyan? Baka mambabara, magkukulam, ano yan? Magagaway, kung alin man siya dyan. Witch, ay nagsumo niya ng Diablo. Hindi ka na din yan mapajuggling. Yung mag-doubt ka na gawin to, ganyan. Ito yung gagawin mo, yun. Hindi ka na magkaganyan, no? Hindi ka na mag-juggling. Hindi na ma-waste yung time mo. Hindi ka na niya malimitahan. Hindi ka na niya makontrol. Hindi ka na niya malimitahan. At hindi na nga magtuloy-tuloy yan. Yung ginagawa niyang pang-limit, pagpa-juggling sa'yo, pang-ngongontrol. Ito ang next na mangyari kay Queen of Swords na yan, no? Mag-take ng risk yan. Mang-atake yan. At magiging goal-driven. Kung mag-send ng strong na attacks yan. Kaso lang, ang maging result ng mga strong na attacks niya pag-risk niya, hindi naman yan mabuhos sa sisindan niya. Pwedeng sa'yo, o kung kanino man. No? Yan ang gagawin niya next thing, Queen of Swords. Hindi siya makapang-dominate. Hindi siya makapang-oppress. Hindi siya pangharang, hindi siya makapamigil. Instead, babalik sa kanya ang mga strong attacks niya. Yan ang next na mangyari sa kanya, hindi na siya makapang-atake.
Hindi na siya makapag-send ng attacks. Kasi hindi na siya makapag-send ng attacks. Hindi na siya makapang-manipulate. Impossible, magiging ano na yung buhay mo. Magiging, of course, fulfilled, no? Prosperous, kompleto. Kasi hindi na makapag-send, hindi na makapagbigay ng atake at manipulation and pangontrol o paminsala sa'yo. Etong si Queen of Swords. Buang. Buang yan, baliw yan, kaya mga ganyan pinagagawa niyan. Kala niya powerful siya. Sa alas demonyo yan, sa Diablo, nagbinta ng kaluluwa niya. Kabilang buhay, makita niya kung ano kapait, kung gano'ng sakit ang parusa ng Diyos sa kanya. Eternal pa.